Magandang araw mga kaibigan. Isang kwentong pag-ibig ang muli kong ibabahagi sa inyo na tiyak nakapupulutan ng aral at magpapaantig sa inyong mga puso. Pero kung bago ka pa lamang ay pakilike po ng ating video. Pakiclick ng subscribe button, gayon din ng bell icon para lagi kang updated sa mga susunod ko pang upload. Pagdating ni Kalia sa kanilang bahay ay agad siyang sinalubong ng kanyang ina na may malawak na ngiti. Ngunit agad din itong nawala at napalitan ng pag-alala na makita niya ang kanyang mga mata. "Kalia, honey, ano bang nangyari?" Nag-aalalang tanong ng kanyang ina. Pinilit niyang itinago ang malungkot na mga mata at binigyan ito ng isang malawak na ngiti. Ayaw na niyang mag-alala pa ang kanyang mga magulang sa kanya. Masyado na siyang matanda para usigin at maging pabigat pa. "Oh, it's nothing mom. May dumapo lang po sa mata ko. Pinahid ko lang ng kamay ko, kaya namula siguro." Pagsisinungaling niya sa kanyang ina. Ngunit mukhang hindi siya kumbinsido sa kanyang tugon. "You don't have to lie to me, honey. Is something wrong? Where have you been last night? Ilang beses ka naming tinawagan pero hindi ka makontak." Muling tanong sa kanya ng kanyang ina. "Mom, you're overreacting. I'm good, okay? Wala naman po talaga nangyari." Palabas na ako sa kotse ko nang biglang may tumama sa mata ko at hindi ko alam kung ano iyon. Pinunasan ko lang ito ng konti pero alam mo na, sensitibo ang balat ko kaya ayun, namula ang mata ko. "I really did not cry, okay mom?" Nagpatuloy siya sa pagsisinungaling. Tiningnan siya ng kanyang ina na may kahina-hinalang tingin. "Wala akong sinabi na umiyak ka. Masyado kang defensive, Kalia. Pero yung mga tingin mo sa akin kanina, yun ang naiintindihan ko." Tugon niya dito. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Okay mom." Napansin ni Kalia na nakasuot ng corporate outfit ang kanyang ina, kaya medyo nagulat siya. Nagsusuot lamang ito ng ganong klase ng damit tuwing pumupunta siya sa Philippine Airlines. At si Kalia naman ay may sariling negosyo na coffee shop. Mahilig siyang mag-bake. Mahal niya ang pagbe-bake. Parang kinakain ito ang buong sistema niya. "Where are you going, mom?" Tanong niya sa kanyang ina saka nagpatuloy sa paglalakad sa loob ng kanilang bahay hanggang sa makarating sila sa kanilang sala. Yeah, Kalia. Papasok kami ng papa mo sa Philippine Airlines. Alam mo naman, may problema ngayon ang kumpanya ng Tita Claudia at Uncle Hector mo," sabi niya. "But what does it have to do with our company then?" Naguguluhang tanong ni Kalia sa kanyang ina. "It has nothing to do with our company, honey. But we might be able to extend help. Darating din ang tita at uncle mo. Pati si Angelo, I think." Nang marinig ni Kalia ang pangalan ni Angelo, ay bigla niyang naalala ang sinabi ng lalaki kanina. Napamuntong hininga siya. "Sige ma," simpleng sagot niya. "Gusto mo bang sumama?" Niyaya siya ng kanyang ina, pero nagkibit balikat lang siya. "Hindi na po ma'am, baka next time na lang. Take care, okay?" Binigyan niya ang kanyang ina ng isang halik sa pisngi, saka naglakad patungo sa kanyang silid. Sa totoo lang, gusto niyang sumama nang mabalitaan niya na pupunta rin si Angelo. But it will be awkward enough for her after the encounter this morning. Ayaw niyang madagdagan pa ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan nila. Mananatili lang siya sa bahay o di kaya ay pupunta sa kanyang coffee shop. Oo, baka yun lang ang gawin niya. Nang makarating siya sa kanyang silid at maliligo na sana, doon niya napagtanto kung ano ang suot niya. Suot niya pa rin ang nighties na binigyan ng Tito Claudia niya kagabi. Napailing na lang siya. "Hay nako, buti na lang hindi napansin ni mama ang suot ko." She murmured under her breath saka pumasok sa banyo at saka mabilis na naligo. She need to rest muna.
Then afterwards, she will visit her coffee shop. May 5 araw niya itong hindi nabibisita at hindi niya alam kung ano na ang nangyayari doon. Binuksan niya ang shower at kaagad na tumalsik ang tubig sa kanyang katawan. Nare-refresh ang pakiramdam niya. The water feels so good in her body today. It feels so refreshing. Parang naaakit at natutulala siya sa mga oras na iyon dahil sa sensasyon na ibinibigay ng lamig ng tubig sa kanyang katawan. Biglang bumalik ang kanyang sistema sa kanyang katawan at nawala na ang antok na kanyang pinipigilan. Ngunit kahit na ganoon ay kailangan pa rin niya magpahinga at matulog kahit na ilang oras. Maaga pa lang at wala siyang ibang binabalak na gawin kundi ang pumunta sa kanyang coffee shop. Kahit na gusto niya ang pakiramdam ng sariwa na ibinibigay sa kanya ng tubig. Kailangan niyang tapusin ang paliligo ngayon. Pinatay niya ang shower at kinuha ang kanyang robe na nakasabit malapit sa kanya. Binalot niya ito sa kanyang buong katawan at saka lumabas ng banyo. Nagsuot siya ng damit tapos nag-blow dry ang kanyang buhok. Makalipas ang ilang minuto ay handa na siyang magpahinga ng ilang oras nang maalala niya nang tingnan ang kanyang telepono. Ang sabi ng mama niya, kanina ilang beses na nilang tinatawagan pero hindi siya makontak. Kaya siguro dahil naka-off ang phone niya. Kinuha niya ang kanyang bag na ginamit niya at saka hinanap ang kanyang telepono. Pagkatapos ay binuksan niya ito at nang mangyari iyon, maraming mga mensahe ang lumabas sa kanyang screen. Lahat ay nanggaling sa isang tao lamang, si Lisel. Noon niya naalala ang kanyang kaibigan. Shit! Siguradong nag-aalala siya. She cursed under her breath. Naalala niyang umalis siya kagabi nang hindi nagpaalam. Dali-dali niyang dinayal ang numero ng kanyang kaibigan at pinindot ang call button habang umiiling na maisip na siguradong magagalit si Lisel sa kanya. After few rings, sumagot ang babae sa kabilang linya. Yes, bitch. I'm alive and well. Thank you for leaving me alone last night, she instantly said when she answered the phone, and Kalia gave her a soft laugh. I'm really sorry, Lisel. May nangyari kasing importante and I couldn't find your whereabouts last night. Akala ko masyado ka nag-i-enjoy kaya hinayaan na lang kita. Nagsisinungaling siya ngunit hindi nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kilalang kilala niya ang kanyang kaibigan at hindi madaling magalit sa kanya si Lisel. Yeah, whatever. Just be thankful that I'm in a good mood today, girl. Or else, magagalit ako sa'yo. Like what the fuck? How could you leave me just like that? Without even telling me. I tried calling you so many times kasi akala ko nagbanyo ka lang. Nagbip yung phone mo na parang shit. Natawa siya sa sinabi ni Lisel. That's why I love you, Lisel. Anyways, I gotta go now and need to rest. Oo, ako rin. They both bid their goodbye, then inend ni Kalia ang tawag. Alam ni Lisel that she has a thing on Angelo, but the woman didn't agree to it. She doesn't like the man for her. Sinabi niya na si Angelo hindi sapat para sa kanya. Masungit din daw at mayabang ang lalaki. At si Kalia naman ay sweet at bubbly. They do not complement each other. At sinabi rin ni Lisel na tiyak na mukhang ayaw ni Angelo sa kaniya dahil kitang-kita ito sa mukha ng lalaki. Siguradong walang itinatago ang lalaki tungkol sa tunay niyang nararamdaman. Kung hindi kanya gusto, ay tiyak na ipapakita niya ito. Bumuntong hininga siya at umiling. Ayaw na niyang isipin ngayon. Alam na niya. Humiga siya sa kama niya at tumingin sa kisame. Umaasa pa rin at nagnanais baka isang araw ay makita ni Angelo ang kanyang halaga. At makita siya bilang isang babae tulad ng tingin niya sa iba. Lalo na sa dating kasintahan nito. Habang iniisip niya ang mga bagay na iyon, hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya. Nagmamadaling pumunta si Angelo sa kumpanya ng kanyang pamilya. Napakaraming tanong ang tumatakbo sa isip niya. Hindi siya makapag-isip ng maayos
kahit na ilang beses na niyang sinubukan. Hindi niya lubos magets ang lahat-lahat. All of a sudden, malapit nang malugi ang kumpanya nila. Pero bakit? Para sa anong dahilan? Sa huling pagkakataon na nakausap niya ang kanyang ama tungkol sa kumpanya, sinabi niya ang lahat ay maayos. Pero bakit ngayon? Ano kayang nangyari? Nakarating na siya sa harap ng Kepco Corporation at napakaraming tao ang naghihintay sa labas ng kanilang kumpanya. Partikular na ang mga manggagawa mula sa kanilang kumpanya na may mga banner sa kanilang mga kamay. At ang nakasulat doon ay ang kanilang mga reklamo at hinaing patungkol sa kumpanya. Ibalik ang ninakaw, katarungan ay mangingibabaw. Ibigay ang aming sweldo, mga magnanakaw. Ilan lang iyon sa mga nakita niya sa mga taong nagrarally sa harap ng kanilang kumpanya. This is the worst, he muttered under his breath habang nagmamading naglakad palabas ng kanyang sasakyan. Nang mapansin siya ng mga tao, ay dali-dali silang tumakbo papunta sa kanya. Isa yan sa mga magnanakaw, sigaw ng isang lalaki habang nakatutok ang mga kamay sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa sobrang pagkagulat. You are Claudius and Hector's son, right? Sabihin mo sa kanila na kapag hindi sila nagpakita ng sarili nila this instant, susunugin namin ang kumpanya nyo. How dare them steal our money? After everything we did for them. We work for our money. We earn it through our hard work. And yet, in just one snap, you will steal everything? You rich people are the worst. Galit na sigaw ng babae sa kaniya. At tumango naman ang mga tao sa paligid nila bilang pagsang-ayon sa sinabi nito. Sinisigawan din siya ng ilan sa mga reklamo. Taos-puso po akong humihingi ng tawad sa biglaang issue na ito. Ngunit hindi magnanakaw ang pamilya namin. Hindi namin gagawin ang ganung bagay sa inyo. Hindi namin gagawin ang bagay na makakasira at makakasira ng pangalan namin. Baka hindi pagkakaunawan lang. Magpakalma kayong lahat. Everything will be settled down. Sabi niya sa mga ito. Ang ilan sa kanila ay nakakilala sa kanya dahil minsan ay bumibisita siya sa kumpanya ng kanyang ama. Anong misunderstanding ang sinasabi mo? It is not misunderstanding. Did you even know what we have been through? We still have not received our salary for the past 2 months. And they just kept on ignoring us and telling us stupid reasons. Like may ilang naantala. Fuck your reasons, sigaw ng isa pang lalaki sa kaniya. Puno ng galit ang kanyang mga mata at base sa kanyang kilos at ekspresyon, anumang minuto mula ngayon ay maaari siyang pumatay ng tao. Nalukot ang mukha ni Angelo sa pagkataranta nang marinig ang sinabi ng lalaki. 2 months na silang hindi nakakatanggap ng sweldo? Saka, bakit walang sinasabi ang tatay niya? Napaisip siya. Again, I'm sorry. Hindi ko pa alam ang sitwasyon na nangyayari sa kumpanya. Hindi ko alam ang sitwasyon ngayon, kaya hindi kita mabigyan ng maayos na sagot. Excuse me, sabi niya saka nagmamadaling umalis sa crowd. Ang iba ay hindi pa rin kumbinsido at ang ilan naman ay sumusunod. Ang iba ay pilit na hinihila siya pabalik. Ngunit sa kabutihang palad ay may mga gwardya na pinipigilan ito. Nang nasa loob na siya ng kumpanya ay huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung ano ba talaga nangyayari ngayon. Masyadong biglaan ang lahat kaya hindi siya makapaniwala. Nagmamadali siya naglakad papunta sa opisina ng kanyang ama at saka hinawakan ang doorknob saka itinulak iyon para bumukas. Na makita niya ang kanyang mag-ina na nagsisigawan at nag-aaway. Look what happened now, Hector. I told you many times. If you just had listened to me. Prostrated na sigaw ng kanyang ina sa kanyang ama na nakaupo lang sa kanyang upuan at nakasubsob ang ulo sa kanyang mesa. Enough of it, will you? Stop blaming me for everything like it's all my fault. Kung alam ko sa simula pa lang na mangyayari ito, sa tingin mo ba
Hahayaan ko na mangyari to? I am not that dumb enough, Claudia. Sinagot ng kanyang ama ang akusasyon ng kanyang ina sa kaniya. Nagpeke siya ng ubo para makuha ang atensyon nilang dalawa. Anak, tinawag ng kanyang ama ang kanyang pangalan. Anong pinag-uusapan yung dalawa? Dad, anong kaguluhan ito? Bakit ang daming tao sa labas na nagsasabi ng hindi makatwiran? Tanong niya sa kanyang mga magulang na sobrang nalilito sa sitwasyon. Ngunit hindi siya sinagot ng kanyang mga magulang. Nag-iwas na lang silang tingin sa kaniya. Dad, Mom, bakit wala kang sinasabi? Tanong niya ulit. Talk to your dad. Siya ang may kagagawan ng lahat ng ito. Sabi ng kanyang ina, saka tumalikod sa kanila, saka umupo sa mahabang couch na hindi masyadong malayo sa kanila. Angelo looked at his father. Dad, napabuntong hininga ang kanyang ama nang tawagin niya ang kanyang pangalan. I did not know this will happen. Kung alam ko, hindi na sana ako nagtiwala sa kanya ng sobra. Lalo na nadagdagan ang pagkalito niya. Teka dad, easy lang ha. Hindi ko maintindihan ang ibig mong sabihin. Sabi mo sa kanya? Sino siya? Well, a few months ago, I met a man named Mox Matsunaga. Galing daw siya sa abroad at may inaalok sila sa akin na kapag nag-invest ka sa business nila, kahit isang buwan ay magiging triple ang halaga. Akala ko nung una, scam yan. Anyways, puro trading lang daw ang business nila. Noong una, sabi ko, hindi sa offer niya. But the next month, nilapitan niya ulit ako na hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko kung susubukan ko mag-invest sa kanila. Kaya nung nag-offer siyang muli, sabi ko ay oo. Huminto siya, saka tumingin kay Angelo. Pagkatapos, muli siya nagbigay ng isang frustrated na buntong hininga. Sa una, okay lang ang lahat. Smooth ang bawat transaksyon. 400,000 pesos ang una kong puhunan sa kanila, and after a month, naging 120,000 pesos ang pera ko. Plus may 400,000 pesos kapital. Buti naman, kaya nag-invest ulit ako kasi it was an easy money. Hanggang sa na-addict ako dito. Palaki ng palaki ang perang ini-invest ko hanggang sa in-invest ko na ang pera ng kumpanya. Muli siyang huminto sa kalagitnaan ng kanyang pagpapaliwanag at nakakadismaya na ginulo ang kanyang buhok. Magkano ang na-invest mo, Dad? 10 bilyon. Nanlaki ang mga mata ni Angelo na marinig ang dami ng binanggit ng kanyang ama. What the? Dad, are you serious? How could you trust that kind of amount to just someone? Gulat na sabi ni Angelo sa kanyang ama. Ang 10 bilyon ay isang malaking halaga. Ito ay nakakahalaga ng kalahati ng pundo ng kumpanya at ang kanyang ama ay ginulo ang lahat. You don't have to curse at me, Angelo. I know I'm at fault and I won't deny it. I am just too numb for not giving him a background check. Nabulag ako sa pera, Angelo. So what now, Dad? What will happen? Where's the money now? Asan itong si Mox Matsunaga na sinasabi mo? Tumakas siya kasama ang 10 bilyon na ipinuhunan ko. Shit! Nagmura si Angelo sa sagot ng kanyang ama. So totoo lahat, Dad? Paano ang mga empleyado? Pagdating ko kanina, papatayin na ako ng ilan sa mga reklamo nila. So totoo lahat ng mga akusasyon nila? Na halos 2 buwan na silang walang bayad? Tumango ang kanyang ama at napabuntong hininga si Angelo. Buong buhay niya ay hindi niya akalain na darating sa kanila ang araw na ito. Yun ang sinasabi ko sa kanya. I definitely warned him not to go with this decision. Yes, it is good offer. Doing nothing but to just invest your money, and in a week or month or maybe, then money will return triple. Pero hindi niya ako pinakinggan at nagtiwala pa rin siya sa lalaking iyon. Sabi ng kanyang ina na mukhang frustrated din sa sitwasyon. So what now? What's the plan? I'm sure
May plano ka, Dad? Tanong niya sa ama at tiningnan niya ito nang walang pag-asa, saka umiling. Hindi ko alam, anak. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko ngayon. Ilang minutong katahimikan ang naganap. Pagkatapos ay nagulat silang lahat nang tumunog ang telepono ng kanyang ama. Napatingin silang lahat sa kaniya nang sagutin niya ang kanyang telepono. Oo, Franco, sabi ng tatay niya nang sagutin niya ang tawag. Si Franco ang ama ni Kalia. Oo, hindi. Sa totoo lang, hindi ko alam ang gagawin ko. Dapat nakinig ako sa asawa ko. Ang kanyang ama ay kausap ang ama ni Kalia at si Angelo at kanyang ina ay tahimik lamang na nakikinig. Hindi nila marinig ang sinasabi ng ama ni Kalia sa kabilang linya. Ngunit naiintindihan pa rin nila ang kanilang usapan sa paraan ng pagsagot ng kanyang ama. Talaga? Biglang napatayo ang kanyang ama mula sa kanyang upuan. Nagliwanag ang kanyang mukha sa pag-asa. Okay. Pupunta kami dyan ngayon. Tapos nag-end na yung tawag. Ano yun? Nahanap na ba nila si Mox Matsunaga? Tanong ng kanyang ina sa kanyang ama. Umiling ang ama ni Angelo. Hindi. Pero sabi ni Franco ay may magandang balita siya. Talaga? Bulalas ng ina ni Angelo sa sobrang tuwa. Napatingin sa kanya ang ama ni Angelo. We should go to their company now. Sabi niya, sasabihin niya sa akin kung ano yun pagdating natin. Pwede bang hindi ako sumama, Dad? I think we will be fine. Sabi niya sa tatay niya at naalala niya si Amanda. Kailangan pa niyang ayusin ang kanilang relasyon. No, Angelo, you should come. Sabi ng Tito Franco mo, sumama ka sa amin. Sabi ng tatay niya, saka lumukot ang mukha. Muli siyang napabuntong hininga ng malalim. Maghintay ka lang, mahal. Pagkatapos nito, susubukan kong hanapin ka kahit anong mangyari. Hintayin mo lang ako at huwag kang susuko. Bulong ni Angelo sa kanyang sarili para kay Amanda. Si Angelo at ang kanyang pamilya ay nagmaneho papunta sa kumpanya ng mga magulang ni Kalia. Ayaw niyang sumama, ngunit pinilit siya ng kanyang ama dahil sinabi iyon ng kanyang tiyo Franco. Salamat sa kabutihang alok na tulong ni Franco. Paano na lang tayo mabubuhay kung wala sila? Sabi ng nanay niya sa kabumuntong hininga. Oo, pero may kailangan daw siyang kapalit, sagot ng ama ni Angelo. Nakikinig lang si Angelo sa usapan nila. Nakatingin sa labas ng bintana ng kanilang sasakyan, pero wala sa kanila ang isip niya. Bagkus ay si Amanda ang iniisip niya. Hindi pa rin siya makapaniwala na iniwan siya ng babae dahil sa pangarap lang nito na maging modelo. Huminga siya ng malalim at napansin iyon ng kanyang mga magulang. Bakit parang mas malaki ang problema mo kaysa sa dad mo, Angelo? Do you have any problem, son? Tinanong siya ng kanyang ina. Ngunit hindi niya ito sinagot. Masyado siyang preoccupied. Angelo, are you with us, son? Tanong ng kanyang ama sa kaniya. At saka bumalik ang kanyang katinuan. Napakurap siya ng 2 beses at tumingin sa kanya. What? Sorry, Mom, Dad. Are you talking to me? Natatarantang tanong niya. Umiling ang kanyang ama. Tinatanong ka ng nanay mo. Bakit ganyan ang mukha mo? Parang hindi ka pa nakaka-recover sa hangover. Bakit, Dad? How do I look right now? Something wrong with my face? Naguguluhang tanong niya. What, why? You look like the word was beaten the hell out of you. Is there something wrong? Nag-aalang tanong sa kanya ng kanyang ama. Muli siyang napabuntong hininga. Nakipaghiwalay sa akin si Amanda, Dad. Huling sabi niya na ikinatingin ng mga magulang niya. Ano? Bakit? Akala ko ba okay na kayong dalawa? Bakit parang biglaan yata? May pinag-uwayan ba kayong dalawa? Umiling siya. Hindi rin niya alam kung bakit napagdesisyonan ni Amanda
na gawin ito. Alam niyang pangarap ni Amanda ang maging modelo. Pero sinabi ng babae noon sa kanya na hindi siya nito iiwan kahit gaano pa kalaki ang pagkakataong darating. Kaya laking gulat niya at nasaktan noong huling beses niyang dinala ang paksa tungkol sa kanyang pangarap at nang magdesisyon siyang pumunta sa Amerika para ituloy ang pagiging modelo nito. Hindi rin sila madalas mag-away. Minsan lang at sa maliliit at katangahang bagay. Ngunit nang dumating ang alok mula sa Amerika ay biglang nagbago ang lahat sa babae. She always gets so easily irritable and they're always fighting even simple and trivial things like it's a big deal. Hindi niya ito pinapansin minsan dahil alam niyang stress lang siya at pressured sa trabaho. Pero minsan, hindi niya mapigilan ang sarili. Iniisip niya na minsan ay sumusobra na ang babae. Parang lahat ng gusto niya ay masusunod siya. I don't know, ma'am. It was just so sudden. And now, I can reach her at the moment. Seems she blocked my number and also on Facebook. Hindi ko rin mabuksan ang account niya. Ginulo niya ang buhok dahil sa sobrang stress. Nakakabaliw ang pag-iisip niya kay Amanda at dinagdagan pa ng problemang kinakaharap ng kanilang kumpanya. I'm so sorry, anak. Wala tayong magagawa. Mas malaking problema pa ang kinakaharap natin ngayon. Kung hindi, tutulungan kita ng nanay mo na makausap siya. Alam ko kung gaano mo kumahal si Amanda. I know it, son, because I'm your mom. At nakikita mo sa kanya na mahal ka rin niya. But we can't do anything about it for the meantime. Mas malaki ang problemang kinakaharap ng kumpanya natin. Or else, we lose everything. Paliwanag sa kanya ng kanyang ama at tumango ito. Alam niya rin ito at naintindihan niya ang sinasabi ng kanyang ama sa kaniya. Nasasaktan lang siya na wala siyang magawa. It is okay, Dad. I understand. You don't need to apologize. Wala kang ginawang mali. Makalipas ang ilang minuto ay nakarating na sila sa kumpanya ng mga magulang ni Kalia. Nauna siyang lumabas sa sasakyan at lumiko sa kabilang side para pagbuksan ng pinto ang kanyang ina. Ngumiti ito sa kanya. Salamat, anak. Tumangulang si Angelo at pumasok na sila. Hindi maikakaila na mayaman talaga ang pamilya ni Kalia. Mula noon ay mayaman na sila. Mula sa ama ng kanyang lolo hanggang sa namanan nila ang yaman. Hindi tulad nila, pawis at dugo ng kanyang mga magulang ang kanilang puhunan para maitayo at maitatag ang kumpanya. Kaya naman, galit na galit ang kanyang ina nang malaman niya na baka malugi sila. Sumakay sila ng elevator at pinindot ni Angelo ang button para mapunta sa opisina ng kanyang tito Franco. Tahimik lang sila sa daan. Wala nagsasalita at puro katahimikan lang ang maririnig. Nakarating sila sa kanilang destinasyon at saka dumiretso sa loob ng opisina. Napabuntong hininga si Angelo. Naunang naglakad ang kanyang ama. Kumatok sa pinto at binuksan ito. Pumasok sila sa loob at nakita nila ang kanyang tito Franco at ang kanyang asawa na si Tita Trina na komportabling nakaupo sa sopa. Napatayo silang dalawa na makita silang pumasok sa kwarto. Claudia, Hector, bati ng kanyang tita Trina at lumapit sa kanyang mga magulang at niyakap sila. Angelo, she looked at him and gave him a smile. Angelo kissed her cheeks. Hello po, tita. Kumusta po kayo? I am all good. How about you? Tanong niya. Saka sininyasan siyang maupo sa couch sa harap nila. Please, umupo ka na. I am also doing good, tita. Salamat po sa pagtatanong. Simpleng sagot niya. Iyan ay magandang pakinggan kung gayon. Ngumiti sa kanya ang tita Trina niya. Saka ibinaling ang atensyon sa kanyang mga magulang. I'm really glad you called, Franco. I really don't know what to do anymore. Maraming tao at empleyadong naghihintay sa atin sa labas ng kumpanya. Buti na lang at nakaalis kami at nakarating dito sa pinakamabilis na panahon.
Sabi ng ama ni Angelo. Oo. Nabigla din ako sa narinig ko. Akala ko nung una ay biro lamang. Kahapon ko lang nalaman at sinabi sa akin ng sekretarya ko na hindi pala. Nagmamadali akong tumawag sa iyo kanina. Sabi ng Tito Franco niya saka tumingin kay Angelo. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ginawa ng asawa ang bagay na iyon, kumpadre. Sabi ng nanay ni Angelo saka tumingin sa tatay niya na nakayuko lang sa sahig, frustrated and worry. Lumilitaw na ang dark circles sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa sobrang stress. Magulo ang kanyang buhok at hindi man lang siya nag-abalang ayusin iyon. Noong una, sinabi ko sa kanya, paulit-ulit at araw-araw. Nag-aalala ako na baka isang araw ay lokohin na lang siya ng lalaking iyon na si Mox Matsunaga gamit ang pera ng kumpanya. Frustrated na sabi ng nanay ni Angelo. That is why I said I'm sorry. I already admitted my fault. I know what I have done is wrong. And if I could turn back time right now, I will definitely correct my wrongdoings. Inamin ng ama ni Angelo. Mukha siyang hopeless at naaawa si Angelo sa ama. Masakit sa kanya na makita siyang ganyan dahil wala siyang magawa. Kung kaya niya lang kunin ang sakit na nararamdaman ng kanyang ama ngayon, ay manugod niyang gagawin iyon. Huwag mong masyadong stress ang sarili mo, Hector. Isipin mo muna ang kalusugan mo. Baka maapektuhan ka. Wala na tayong magagawa ngayon dahil nangyari na. Natuntunan natin kung nasan ngayon nagstay si Mox Matsunaga. Pero as of now, hindi pa din siya mahanap. Tila nagmamadali siyang tumakas at nagtago sa lalong madaling panahon nang hindi nag-iiwan ng anumang nasubaybayan. Sa tingin ko ay professional na siya sa kanyang ginagawa. Dahil hindi man lang siya nag-iwan ng anumang senyales para maging ebidensya. Sabi ng tita Trina niya, napabuntong hininga ang kanyang mga magulang. It is all my fault. I was so down and such a fool. Nabulag ako sa pera at hindi man lang inisip ang magiging resulta at kahinatnan ng aking mga aksyon. Sinisisi ng kanyang ama ang kanyang sarili. Tahimik lang na nakikinig si Angelo sa kanila. Sumasakit ang ulo niya na marinig ang mga salitang iyon ng kanyang ama. Maaari mo ba kaming tulungan, Tita Trina? Tito Franco? Tanong ni Angelo sa kanila at nagkatinginan ang tita at tiyon niya saka tumingin sa kanya at bumuntong hininga. Of course we can, Angelo. Sabi ng kanyang tiyuhin na nagbigay sa kanya ng pag-asa. Ngunit may kapalit ito. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin na ikinataranta niya. Ano ito? Tanong niya. Hindi mahalaga sa kanya kung ano man ang hilingin nila bilang kapalit. Basta makayanan nila ang problemang ito. Hindi ko alam kung papayag ka dito. Sabi ng tita Trina niya na parang nag-alangan pa kung sasabihin ba niya o hindi. Pwede mo naman kaming sabihan, tita. But it involves you. Tatanggapin mo ba ang tulong namin kahit nakasama ka? Sabi sa kanya ng tita Trina niya. Na mabaltaan niya may kinalaman siya sa tulong na ito, bilang ganti ay tila kinabahan siya agad. Hindi niya gusto ang ideyang nasa isip niya. Pero wala siyang magawa. Muli niyang tiningnan ang kanyang mga magulang. Baka sa mga mata nito ang sobrang lungkot, sakit at stress dahil sa mga nangyayari. Huminga siya ng malalim. Inihanda ang sarili bago tumango at matamang tumingin sa kanila. Pakasalan mo si Kalia, sabi ng kanyang tita Trina na nagpatahimik sa kanyang kinuupuan. Ano? Sigaw niya at nalaki ang kanyang mga mata dahil sa sobrang gulat. Ano ang totoong dahilan ng kanilang mga magulang upang magkaroon ng kasunduan na magpakasal sina Kalia at Angelo? Tanggapin kaya ni Angelo ang alok na ito para may salba ang kanilang kumpanya? Ano ang naghihintay na kapalaran sa kanilang dalawa? Sabay-sabay po nating tunghayan sa susunod na kabanata ng ating kwento. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Paalam!